Kabanata 4, Job. Babayaran ko na, I insisted. Nahihiya ako na nag-volunteer si Lucas na siya ang umorder. We went to a fast food chain since we don't have enough time to be in a restaurant. May pasok na kasi kaming pareho mamayang 12:30. Siya ang umorder at naghintay ako sa lamesa. Magbibigay sana ako ng pera kanina noong umalis siya at pumuntang counter, kaso nagmamadali siya. Ngayong nariyan na ang pagkain, babayaran ko sana pero tumanggi naman siya. Hindi na Relani, that's my treat for you. Pero, he chuckled. I want to go out with you in a restaurant but I know our time is limited. I guess it's not a good idea to have these dates in the middle of our classes, huh? My lips parted a bit and my face heated. Date? He considers this as a date? He chuckled again. Naupo siya at nilapag ang aming mga pagkain. Pasensya na. No, there's no problem. I'm just shocked that you consider this as a date. I mean, it's nice that you consider this as a date. We should go out sometimes, yung hindi naman dito sa eskwela, para mas mahaba ang oras natin. Sure, I would love to. It was so dreamy. Hindi ko alam kung bakit hindi ko naman naisip na makipag-date nga sa kanya sa labas ng eskwela. O hindi kaya'y talaga lang inisip kong imposible iyon. To be asked by Lucas on a date without the help of Jane made it more special. I can't have it this weekend. How about the next? Si Lucas nang napag-usapan namin ang date na tinutukoy niya. Kinagat ko ang labi ko at naalala na ipagpapaliban lang namin ang weekend na ito dahil sa nangyari noong nakaraan. The next weekend, I will be back on my mission. Wala rin ako niyan eh. Oh, well, let's just plan next time. Siguro naman makakapagsabay pa tayo ng lunch next week. O busy ka ba kasama si Lana? Hindi. Just text me. Lana is busy. She went to lunch with someone too. So, it's really okay. Hindi matanggal ang ngiti sa labi ko buong araw, kaya nang nagkita kami ni Lana at napansin niya iyon, agad niya akong tinukso. Anong mayroon? Naghalikan na kayo? Lana teased. My brows furrowed at her. Naghalikan? Hindi naman. Oh, napawi ang ngiti niya. Then why are you smiling like an idiot? Really, Lana? Kapag nahalikan ko ba si Lucas, doon lang dapat ako sasaya? Nag-isip siya saglit bago nagkibit ng balikat. I shook my head in dismay with my best friend's opinion. Halata na iyon nga ang pinapaniwalaan niya. O, kayo na? Hindi. Masaya lang ako na he considered it a date. Natili ang kuryosong mukha ni Lana. Para bang hindi niya maintindihan bakit ako excited dahil doon. I rolled my eyes. Lana, this is how you will feel if you really like someone. Maliit na bagay lang para sa'yo, pero tuwang-tuwa na ako kasi gusto ko siya. Kung sa bagay, I just remembered some of my past dates naming a fast food snack a date, and I shrug it all off like it's nothing. Anyway, tapos, sabi niya, mas maganda raw sana na hindi sa school days ang dates namin, kaso wala pa kaming napagkasundo ang dates kasi pareho kaming busy. I smiled a bit thinking of the progress. It's not bad ha? Iniisip ko kung mangyayari ba ito kung hindi ko sinunod sina Ate Ava at Jane. Siguro hindi. O kung mangyayari man, hindi naman ganito ka-smooth. I wonder if Lucas wondered why Jane is bugging him about me. I should ask next time. Medyo naging abala si Lucas sa sumunod na araw kaya hindi na muna kami ulit nakapagsabay ng lunch. However, I felt so good when he texted me about his schedule and asked me if we could eat lunch together next week instead. Kaya naman 2 linggo yata akong masayang-masaya. I didn't mind my sister's plan. Tingin ko, walang makasisira sa mood ko dahil kay Lucas. Nope, she just gave me your number and told me I should text you. Nahiya pa nga ako nung una. I never thought you knew me. Si Lucas. My eyes widened. Of course I know you. He chuckled. Doesn't seem like it. You don't see me sometimes back in high school. Natawa ko at nalugod sa sinabi niya. I see you all the time. At pinapanood pa nga kita tuwing may game ka. Really? It feels like nothing could go wrong the whole week because of my happiness. Kahit pa noong nakikinig na ako sa gagawin ko kay Aries sa araw na iyon. Hindi nagsampa ng kaso yung babae ni Aries. Bukod sa minor pa ako, walang ebidensya sa paratang niya. I could sue her or the management but I let it pass.
Nasa field kami noong nangyari kaya parehong walang ebidensya sa paratang niya at laban ko. Aries texted me again, telling me that his girlfriend phoned Sue and would like to apologize for what happened. Pero dahil masyado nga akong naging masaya, hindi ko na inisip na big deal iyon. Hindi ko na rin ikinuwento kina ate dahil ayaw ko nga na mag-reply sa kanya. Iyan lang muna sa ngayon. No need to push it more since what happened the last time, for sure he's still off with you. Tumango ako sa sinabi ni Ate Eva. Mamayang gabi na lang tayo magkita at may party kami na dadaluhan ngayong hapon sa bahay ng kaibigan ko, okay? Tumango ulit ako at naisip na tawagan na lang sila na mamayang hapon. Kung wala na nga akong gagawin ay mas maganda sigurong yayain ko siyang manood na lang ng sine. Hinatid ako ng driver sa parehong coffee shop kung nasaan si Aries tuwing Sabado. 7:30 pa at naroon na ako. Naroon na rin siya at hula ko'y hinihintay muli ang babae. I rolled my eyes and glanced at him while I was on the counter. He seems busy with a blueprint he's reading. He glanced my way and his eyes remained. Nag-iwas ako ng tingin para magdesisyon na kung ano ang bibilhin. I should get some iced tea. If his girlfriend is here, I might leave earlier than expected. Maintindihan naman iyon ni Ate Eva at Jane dahil na rin sa nangyari noong nakaraan. I ordered. Habang naghihintay, bigla akong kinabahan. Buong linggo, masayang masaya ako, tapos ngayon parang natigil ang lahat ng iyon. I'm bothered because of the situation I'm in. I never thought this could ruin my happy disposition. It's just an interaction, Relanie. Come on. I don't care what he thinks about me. I don't care if he's annoyed or what. I just need this interaction. Nang natanggap ko na ang order, nilingon ko ulit ang banda niya at nakitang nakatingin pa rin siya sa akin. I sighed and slowly walked towards his table even when I didn't want to. Kung sa ibang pagkakataon, kaya kong maupo sa harap niya pero sa ngayon, tahimik kong pinili ang malapit na lamesa at huwag na muna siyang kulitin pa. I saw him watching my tray as I put it down on my table. I glanced at him before sitting down. Umangat ang tingin niya sa akin at itinabi na muna ang binabasang blueprint. Wearing a white t-shirt, dark jeans, and black boots, his eyes remained with me as I calmly sat on my chair. I wanted to smile so bad but I couldn't do it genuinely. I probably looked constipated. If it was obvious, it didn't seem like he noticed it. How was your injury? He asked. Nagulat ako. 1 linggo lang ay naayos na ang sakit sa palapulsuhan ko. 3 araw pa lang, wala na naman talaga, pero inabot ng 1 linggo para makalimutan ko na may injury nga ako. Kaya naman ngayong 2 linggo na ang lumipas, hindi ko na naalala iyon. It's fine. Did you have it checked in a hospital? Hindi na kailangan. I get injured in swimming and it heals in no time. No need for a doctor's advice. Napatingin ulit siya sa kamay ko. I used it to pick my iced tea up. I cleared my throat when I noticed that his eyes really remained on it. Ikaw lang? Napatingin ulit siya sa akin. Tumango siya at napalunok. I expect your lawyer has received the apology letter from Eugene. I texted you, but I'm not sure if you received it. I've read your text. Sabi ko nang walang pag-aalinlangan. Natahimik siya, nakatingin pa rin sa akin. Dami ko lang ginagawa kaya hindi na nakapag-reply. At alam ko na naman na hindi niya itutuloy ang kaso dahil wala naman akong kasalanan. I just didn't expect her to write me an apology letter. The way she got mad, I don't think she'd be able to lower her pride and say sorry. Mas komportable na ngayon dahil sa pag-uusap, nagbuntong hininga ako. She won't come here. I have a project to finish. This is not about my masters. Aniya, sabay sulyap sa laptop sa harap niya. Napakurap-kurap ako. Walang nagtatanong, pero sige, pwede na. Nagtanong nga naman ako kanina kung siya lang ba. That's a valid answer. I was here last week too, to finish a project. He trailed up a bit. Napakurap-kurap ulit ako. Kumusta nga pala siya? Hindi ko nakamusta sa lawyer namin, pero I'm curious now. Is she alright? Yup, she was out of the hospital the next day. Tumango ako at uminom sa iced tea habang nakatingin kay Aries. Aries' eyes stayed for a while too, before he continued looking at his laptop. Inisip ko kung ano pang magandang sabihin. Gusto kong magtanong tungkol sa sinasabi niyang proyekto, kaso nadidistract ako dahil panay ang sulyap niya sa akin. Sa huli, siya muli ang nagsalita.
I texted you about my apology. Did you receive it too? Yeah, well, thanks for apologizing. I said a bit bitterly, thinking about it. Pero ayos lang, it really isn't a big deal to me. I smiled to hide my bitterness. Muli niyang inabala ang sarili sa mga dokumentong kinuha. Pabalik-balik niyang tiningnan ang pangalawang pahina pero mukhang may hindi siya maintindihan. Expecting someone? He asked as he glanced at me again. Umiling ako. Just having an iced tea fix. Why? Umiling din siya. Nothing. Muli niyang binalikan ng mga papel na para bang may hindi siya naintindihan. How about you? I probed since he started it. I'm not expecting anyone. I'll go after I finish this. Napatingin ako sa hawak niya. Para sa masters mo? Nagkatinginan kaming dalawa. I blinked twice and I realized he's already told me it's not for his masters. I am not very attentive. I should be since I am supposed to like him, right? Hindi, para sa project sa kumpanya. Oh, right. I said, thinking about storing that one in my long-term memory. Gusto ko siya, kaya dapat naalala ko lahat ng sinasabi niya. So, after this, you are going to your company? Bawi ko. I'm going to the site. Muli niyang tiningnan ang mga dokumento. Kanina pa siya riyan at mukhang hanggang ngayon, hindi niya pa naintindihan na. Where? Yung sa Makati na project niya? Yeah. I smirked and realized I should make some move. Wala rin naman akong gagawin mamayang hapon, kaya bakit hindi ko nalang pagbutihin to? After all, I am happy with my relationship with Lucas. I should do more for this mission. Pwedeng sumama? He shifted a bit and his brows furrowed. Don't worry, I have my driver. Hindi na ako sasabay sa'yo. No, he said straightly. I've always been curious with the work in your company. Lagi ako sa site ng kumpanya namin noon, kaya medyo may alam ako. I just never visited any Riego sites. Please? Hindi pwede. Bawal ka roon. Nagtaas ako ng isang kilay. Why? Because I'm still young? Hindi naman bawal sa kumpanya namin ah. Basta hindi lang sa delikado na lugar. I just wanna see. You don't have to come with me. I won't bother you. I just need a pass and I'll visit for like 30 minutes and I'll go. No. He shook his head. I pouted. You still think I'll cause any disaster there? Or do you think I'm spying your company so I could make ours better? No, I think it is not a good place for you. Ignoring his answer, I continued. Ayos lang. I hope you didn't apologize for judging me weeks ago if you will just judge me again. Hindi kita hinuhusgahan. Ayaw ko lang na naroon ka dahil delikado ang lugar na iyon. Agap niya. I looked away and sipped on my iced tea. Hindi ko maitago ang muling pagkulo ng dugo ko sa kanya. Ang bilis ko talagang mairita sa kanya. Siguro dahil nauna na ang iritasyon ko noon. Didn't want to further convince him about it and take another hard rejection. I continued sipping on my iced tea. Pagkaalis ko rito, tatawagan ko na si Lana at manonood na lang talaga kami ng sine. Bakit ko ba naisip na sumama sa kanya? Fine. Napapaos niyang sinabi. You can go there, but you must stay in my office while I roam around and check some things. Hindi ko gustong matuwa kaya nagpatuloy ako sa pagtingin sa malayo kahit pa medyo natutuwa na nga. You can be there only for a while. Uuwi ka na pagkatapos mong makita saglit ang site at makapagpahinga saglit sa opisina ko. Hindi ka sasama sa akin kung may gagawin ako. I cleared my throat and slowly looked at him. Hindi ko na napigilan ang ngiti ko. Of course! What time are we leaving? If you can't wait, you don't have to go. I have to finish this so it will take a while. I smirked. Ayos lang, maghihintay ako. I'll order food later after this iced tea. Nagtagal nga siya at ayos lang naman. Kumain ako at nagchat na rin sa group chat namin. Ibinalita ko sa grupo ang tungkol sa nagawa ko at natuwa ulit sila. Naisip ko kung ano naman kaya ang paglalakad sa akin ni Jane kay Lucas dahil sa ginawa kong ito. Ava. Ask him if they're still together. Ako. Hindi niya nga girlfriend yan ate. Ilang beses niya nasabi sa akin. Jane. Niloloko ka lang yan. Siguraduhin mo na magkaaway sila. Ako. Mag-aaway? Partner niya raw yun sa masters niya kaya mahirap yan. Jane. Kaya mo yan, Relanie?
Ava. Make the girl jealous para ayawan niya si Aries. Ako. But she's not here right now. How can I do that? Besides, I don't want to see that bitch again. Ava. Hindi ko sinabi ngayon. Maybe next time you'll see her again, so make her jealous. For now, just fish more information about Aries' relationship and that girl. Better ruin her on him. Ang pinakamaganda kung magagalit si Aries sa babaeng iyon, kaya gawin mo na. Ang hirap naman. Ang tanging nakakapagpakalma sa akin ay ang maisip na hindi pa naman iyon ngayon. Siguro, makakahanap pa ako ng paraan para magalit si Aries kay Regine. Sa ngayon, titingnan ko muna kung paano makakatulong ang pagsama ko sa site nila sa mga susunod ko pang gagawin. Let's go, he said coldly after cleaning his table. Tumango ako at tumayo na para sumunod sa kanya sa labas. Nagkatinginan kami nang kinuha niya ang susi sa sasakyan niya sa bulsa at pumarada naman sa harap ko ang SUV namin. Pumasok ako roon at pinaghintay ang driver sa kanyang sasakyan. My eyes widened when I saw an old sedan as his car. Bahagya pa nga akong natawa. Aries Riago, riding that vehicle? Wala namang problema roon, pero hindi lang ako makapaniwala na ang isang lalaking anak mayaman, Riago, ay ganyan ng sasakyan. I thought he'd drive a Maserati or something. Hindi na ako naghintay na bigyan ng hard hat. Sinuot ko na iyon dahil ganoon din naman ang protocol sa amin. The high-rise residential condo towers in front of me look so majestic even when they are unfinished. Namamangha ako habang pinagmamasdan iyon. Hindi pa kami umabot sa ganitong level ng mga high-rise namin. This is probably 60 levels each. Our highest are just 15 floors. Mas marami kaming residential subdivisions sa mga probinsya. Condos not so much. This is high-end, right? Namamangha kong tanong. Yes, it is. Tumango ako. Kung sabagay, it's in the very center of this commercial city. It has to be high-end. There is no room for low-cost condos in these places. Our highest towers are in Mandaluyong and Taguig. Simula noong namatay si Dad, wala na masyadong ganito at mas nag-concentrate sa provincial subdivisions. Nilingon ko si Aries at nakitang may hard hat na rin siya. I smiled watching his different colored hard hat, knowing it's a symbol of him being an engineer. Kailan matatapos to? In a year. Wow! Namamangha pa rin ako. I stayed there watching the giant unfinished towers in awe. Nang natapos ay ngumisi ako at nilingon siya. Nakahalokip-kip siya sa likod ko at tila ba hinihintay na matapos akong mamangha. There's a food in my office. You can stay there while I inspect some things. Pwede bang sumama? Hindi ba nagkasundo na tayong dalawa? Agap niya bago ko pa malambing. Watching his serious expression, I guess I should stop. Malaking bagay na sinama niya ako rito kahit halatang ayaw niya kanina. Alright, hihintayin ba kita na matapos sa inspection o... You can just text me if you wanna leave earlier. Matagal pa to kaya mas mabuting umuwi ka na pagkatapos mong kumain at magpahinga. Hindi ka kakain kasabay ko? Malambing kong subok. Umiling lang siya. I pouted and realized I've done enough. Ubos na ang 3 wishes ko sa genie. I should settle for that. Alright then, take care on your inspection. I smiled happily at him. Natili siyang seryoso at halos pa nga iritado bago iniwas ang tingin sa akin. Pumasok na ako sa opisina at nagpahinga na roon saglit. May ilang mga tao roon pero tahimik lang at hindi na nang usisa kung sino ako. Mas abala pa sila sa trabaho. May pagkain nga na nakahanda roon kaya kumain na rin ako. After a while, I went to Aries' swivel chair and rode it a bit. Sinubukan kong buksan ng computer niya pero dahil may password, alam kong hanggang doon na lang ako. Relanie Yunesa de Alba. I typed in for fun but it says error so I turned it off again. Not wanting to leave yet, I decided to stand up and go to the door. Sinungaw ko ang ulo ko sa pintuan at nakita sa malayo si Aries. May kausap siyang babae. I squinted. My vision is still perfect but he's really very far so I need to squint. Nakita kong naka-miniskirt ang kausap niyang babae. Puti rin ang hard hat noon. Dali-dali akong lumabas at naglakad. Hindi nila ako nakita dahil abala sila sa tinitingnang dokumento. Nagtago ako sa isang nakaparadang mixer at muling sinungaw ang ulo sa gilid.
Mas malapit na ako ngayon at namilog ang mga mata ko nang nakita ko ang pagngiti noong babaeng kasama at ang malamyos niyang pag-ayos sa buhok ni Aries. Nakita ko rin na ilang beses niyang hinawakan ang braso ni Aries. Mabilis kong kinuha ang cellphone ko para mag-report. Ako, sigurado ba kayong iyon talaga ang girlfriend ni Aries? Bakit may kalampungan siyang iba ngayon dito? Hindi ko na hinintay ang sagot lalo na nang nakita kong naglakad ang dalawa patungo sa isa pang opisina sa malapit. The woman looked flirty and I'm sure there's something going on. At least Auntie Regine wasn't very touchy with Aries. This another auntie seems like she's comfortable enough with him. Mabilis nga akong sumunod. Nakita ko pa na nagmamadali sila. Hinawakan na noong babae ang kamay ni Aries para lang sumunod ito agad sa opisina. Halatang excited at gigil. I put my phone into silent mode because their replies started. I sprinted on the next mixer and waited for a peaceful moment before I sprinted again, nearing the office. May kaunting bintana roon na may blinds sa loob. May siwang nga lang na kaunti kaya may matatanaw pa rin ako kahit paano. Nagtago muna ako saglit sa gilid ng bintana at sinubukang makinig pero wala akong marinig. Soundproof yata ang mga offices nila. Ava. Sino? I-picture mo. Baka kilala namin. Jane. Hindi iyon talaga ang girlfriend niya. Kung sino man yan, baka kabit yan. Vicky. Sigurado ka ba riyan, Relanie? Slowly, I went to the window. Hinanap ko ang siwang at nawindang ako sa natanaw. I caught my breath as I looked away. Uminit ang pisngi ko at bahagyang nanginig ang kamay dahil sa nakita. Nakatalikod si Aries at sa harap niya nakaluhod ang babae. Muli kong tiningnan pero isang segundo lang talaga ang kaya ko. Lalo na nang nakita ang mahalay na itsura ng babae na nakatingin sa kanya habang nakaluhod doon. I fucking know what they are doing. Tumakbo na ako bago pa ako mabuking ninuman. Hindi ko kakayanin na malaman ni Aries na nakita ko iyon. I typed in fast while I was running back to Aries' office. Ako, she's giving him a blowjob. Ava, what? Vicky, take a picture. Jane, are you serious?